Magandang araw, ito si Mar TV sa isang bagong edisyon na naman nating na kung saan itatapik po natin ang ating mabutihing congressman na si Colonel Busita, na kung saan dito sa video na makikita nyo dito niya tinulungan ang isang taxi driver na nabangga po ng isang rider dahil po sa sinasabi ng isang investigador. So, dito po kung tutusin, dapat kung bias po ang ating mabutihing congressman na si Colonel Busita, siya po yung, kumbaga, congressman sa One Riders, di ba? Party list. Pero hindi po nagkaganon. Ang ating pong mabutihing congressman ay tinulungan kung sino ang nasa katwiran. Kasi kung tutusin po, ang driver po ng taxi, dahil sa ginawa ng investigador, na-stroke po dahil sa kaiisip. Hindi niya kinaya. Kasi nga naman, meron po siyang pamilya at may mga anak. Dito po naawa ang ating mabutihing kongresista para tulungan ng taxi driver. So halika po, panoorin natin ang video. Isang situation. Yung situation ng pangalawa, sir. O yan. Apo. Okay. O. Backupan nyo siya. Ito si taxi. Nakakita ng pasahero. Lilipat siyang ganun. Okay? Yes, sir. Si rider, ang bilis. O. Sino ang meron doon tinatawag na last clear chance? Yung motor, sir. Very clear. Pero lilinawin ko sa brother, hindi ko ito kilala. Apo, sir. At ako, representative ng Yes, sir. One Rider Party List. Kung pagbabase yan, dapat bias ako. Sir, Diba? Apo. So, gusto ko lang malaman sa iyo kung totoo yung sinasabi niya. Anong sabi sa'yo ng investigator? Na hindi ko makukuha yung sir, yung lisensya ko kahit nabayaran ko na yung ticket ko, sir. Hanggat di pa nasisettle o kaya di pa tapos yung kaso pag sila sa nag-file sila ng kaso, sir. Hindi ko para makukuha yung lisensya ko, sir. Tapos, dahil sa sinabi niya, nung umuwi ka na, anong nasa isip mo? Yung pamilya ko, sir, yung panghanap buhay ko, wala. Kasi wala akong magagamit na pang trabaho. Kasi lisensya yung... At first time na na-stroke ka, dahil dyan sa issue na yan. First time, una yan. First time lang po, sir. Kasi Sir, pag... na-stroke siya. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, you as investigator, anong sabi mo sa kanya? Ganito po yung sabi ko sa niya. After namin, sir, malaman yung assessment, yung conclusion ko bilang isang investigador na sinasabi namin siya yung at fault, pinatikitan ko siya, sir. Dahil sinasabi mo siya ang at fault. Yes po. Pinatikitan ko po siya, and then nung natikitan na po siya, as a procedure, sir, in-explain ko po sa kanya yung procedure. Ganito yan. Ang sinabi ko ganito po. So, very clear, sinabi mo siya ang mali. Yes, sir. At fault po sa pangyayari. Ngayon, sir, Yun ang, alam mo, investigator brother, hindi ka magdi-decide kung si Pedro o si Juan ang mali. Ang investigation mo, plain and simple. Kasi, brother, doon pa sa pagkakasabi niya na siya ang at fault, nagsintensya na siya eh. Samantalang dapat ang trabaho ng investigator, isasalaysay niya lang yung nangyari. Base doon sa investigation niya. So, ibig sabihin, totoo yung sinasabi ng driver ng taxi na sa pagkakasalita mo pala ngayon, kapatid, yes, sir. on your level, sinintensyahan mo na siya yung mali. Bali, sir, nag-base po ako dun sa mga evidences ko naman. O kaya nga, nagbase ka, pero hindi sapat yung Sir, nagbase ka sa picture. Kaya nga, pinag-uusapan natin, natutuwa naman ako sa'yo, naging fair ang sagot mo. Opo, sir. Ang demo ko nung una, walang taxi, wala pa ako nakitang taxi na. Yes, sir. So, tama yung sagot mo. Ang practice ng taxi, ganyan. Ngayon, kung mabilis si rider, Bali, sir, ang nangyari makikita po, sa impact eh. Bali, ang So, nangyari po, brother, excuse me, gusto ko lang banggitin sa'yo, you as investigator, hindi ka magsasabing ikaw ang mali, ha? Oh, what happened?
yung sinabi mo sa kanya, masyado niyang dinamdam at naging problema sa kanya. Na pag nangyari yon, magugutom ang kanyang pamilya. Kaya, ang nangyari, na-stroke siya. Bale, Ang sinabi gusto ko, kong sir, sabihin ganito. sa'yo, brother, Sige, sir. nagsalita ka na siya yung at fault eh. Huwag niyong gawing practice yun. Dapat ang investigator, balansi lang. Hindi ikaw magsasabi, hindi ako, hindi siya. Balansi lang. At ang tama mo sasabihin, brother, mag-usap na kayo. Kasi pag hindi kayo nagkakasundo, kung sa palagay mo ay tama ka, magsampa ka ng kaso. Kung sa palagay mo ay tama ka, magsampa ka ng kaso. Wala po ako sa posisyon na magsabing mali ka, tama ka. Brother, doon lang sa pagkasalita niyang at fault siya lumalabas, tama ang kiniklaim niya. Pero sir, nung sinabi niya, sabi mo yung yung sinabi mo sa kanya. Ganito, sir, ako naman po, sir. Contrary dun, sir, sa sinasabi niya na yung regarding sa paninikit, iba po kasi yung sinasabi niya dun sa tunay na nangyari, sir. Bakit? Anong tunay na nangyari? Ang sinabi ko po sa kanya, sir, is yung lisensya mo is titikitan dahil dun sa pangyayaring incident. Tinikitan mo ba yung Opo. rider? Hindi po, sir. Sinintensyon mo na agad Hindi, sir. siya. Ito po yung nangyari. Tama yung, excuse me, ikakat kita, baka makalampasin. Tama yung claim niya. Siya ang binangga, siya ang tinikitan mo, pinakawalan mo yung rider. So ayun na nga po, nakita nyo no, kung paano tinulungan ni Colonel Busita ang taxi driver. At sasabihin ng iba, kaya lang ganyan yan dahil humahabol at malapit na ang eleksyon bilang senador. Sa totoo lang, nakulong na dati ang ating Colonel, muntik-muntika na. Nakakalaban niya na lahat ng mataas, pero hindi siya subuko sa pagtulong sa mga riders. Kasi alam nyo, minsan inaabuso ang batas, ginagamit nila, lalong-lalo na dyan, yung mga LTO, alam natin, talamak ang korupsyon dyan. Pero, hanggat naandyan ang totoong naglilingkod sa bayan, lalong-lalo na itong si Colonel Busita, meron tayong sasandigan. Kaya para sa akin, dapat maging matatag tayo at matalino, lalo na sa mga kapatid kong mga riders, no? Tulungan po nating manalo ang ating mabutihing congressman, si Colonel Busita, dyan sa Senado. Ang kailangan natin, yung isang makatao at makatuwirang senador. Yung hindi nagpapahirap, no? Yung hindi gumagawa ng batas para lang sa sarili nilang kapakanan. Kailangan mo ako. Yung magpapahirap lalo, no? Kailangan mo ako. Sa ating mga riders, sa ating mga may-ari ng sasakyan at mga nagsitinda rin sa mga yan. Kasi kung maiisip nyo, paano nila ngayon gagamitin ang sartang, kumbaga, open deed of sale na sinasabi nitong senador, no, na si Raffy Tulfo, no, na bawal na daw ang open deed of sale. Paano naman yung mga nagtitinda, lalo ng second hand, no, ng mga kagaya ng mga Rusi, Honda, Yamaha. Kung libo-libo yun, ang meron silang second hand na nabatak, ibig sabihin nyo, kailangan marehistro. Paano kung ang may-ari hindi na makita? Paano na yun? Kasi sabi nila, no show, no renew, no transfer. Tapos bawal ang open deed of sale. Napakahirap po nun. Kaya parang imposible. Kaya dapat sa LTO, pag-aralan nila mabuti ang ginagawa nilang administrative order. Dahil dito, pinahihirapan nyo, no, ang mga mamamayang Pilipino, lalo na yung mahihirap na hindi kaya bumili ng brand new. Kaya sana, pag-isipan natin kung sino talaga ang totoong nakakatulong dyan sa Senado. Para sa akin, sa huling pagkakataon, ilalakad ko ang tunay na nakikita ko at yun talagang nagsiservisyo sa mga kapatid ko, mga riders, sa mga drivers, no? Yan po ang ating mabuting si Colonel Busita. Start. Brother Matt, pahingi ako ng 3,000. Hindi pa ito makakapaghanap buhay Kami rin sir, tutulong sa kanya. Huwag na, ito na, mapapadami ang bigay ko. Sige, sir. Hindi ako big time. Sige, kunin mo na.
Pero, Hindi ako big time kapatid. tulong. Naintindihan ko lang yung kalagayan niya na 4 anak, walang hanap buhay. Yes, sir. Sobrang hirap. Naintindihan namin, sir. Galing din ako kami. Buti sana kung ilang araw siyang walang hanap buhay pero hindi siya na-stroke eh. Yes, sir. Brother, walang personalan ha. Okay. Thank you po, sir. Oh, para lang maitama yung mali. Okay? Sige, sir. Maraming salamat po. Ito si Smart TV Buwalan. Paalam.